Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa bawat isa. Good evening, church! Yan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon. Sabi po sa Salmo 16:66 at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Tunay nga na every time na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, dapat ito ay may kasamang kagalakan, tuwa sa ating mga puso, at ibigay natin yung pinaka-mainam na papuri na nararapat sa ating Panginoon. Kaya po, sama-sama natin siyang awitan, may galak. Handog niya ay kalakasan.
na tapat sa ating Diyos, na maawain, ating Diyos na mapagmahal. Tuloy nating ibigay yung papuri na karapat-dapat sa Kanya. Hindi lamang purihin natin siya sa ating mga awit, kundi pati rin sa ating mga ginagawa. Ialay natin ang lahat ng ito para sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mo lang narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman.
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, maging sa mga kapatid na natin na nasa kanilang tahanan at nakatunghay sa atin sa online. Samahan niyo po akong basahin sa mga awit, 138. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan ng pag-ibig mo at ang iyong katapatan, noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat ng ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mong si Yahweh ay dakila sa itaas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Tayo po ay manalangin. Diyos namin banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupulit nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo ng kalakasan sa bawat isa sa amin, sa mga kagalingan, Panginoon, na pinagkaloob mo. Gayon din, Panginoon, pinasasalamatan ko po ang bawat isa na idinako mo sa bahay-sambahan mong ito, upang minsan pa, Panginoon, mag-alay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkagabay mo sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatid namin na papunta pa lang. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglalakad sa papunta rito. Maging ang tagapagsalita na itatayo mo sa aming harapan, Panginoon. Patuloy siya pagkalooban ng katalinuhan na nagmumula sa iyo upang maibahagi niya, Panginoon, ang nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, pasasalamat at papuri ang binibigay namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakaloob niya sa akin ng kagalingan, ng kalakasan. Tunay na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na talagang hindi niya tayo pababayaan. Pag tumawag tayo sa kanya ng lubos, talagang ipinagkakaloob niya kung ano yung ating kahilingan. Yun nga, nasa tamang oras, siguro sa tagal nga nung pag-ubo ko, ngayon niya talagang ipinagkaloob sa akin yung kagalingan. Wala na, totally hindi na ako inuubo. Merong konting pamamalat, pero yung ubo wala na. Gayon din yung patuloy na pagkakaloob niya ng kalakasan kay Efren, na nakakalakad na siya ng walang tungkod, pero sa loob nga lang ng bahay. Pero pag bumababa, nagtutungkod siya. Hindi ka mukha noon, talagang kahit tumayo lang sa kama, talagang hirap na hirap siya. Na talagang hindi po pwedeng may alalay na, may tungkod pa o may walker. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at talagang napakabuti niya, tinutugon niya talaga lahat ng panalangin ng kanyang mga anak. Maging ang provision niya sa pangangailangan namin, hindi niya talaga kami pinagkukulang. Sasabihin natin na napakalaki ng mga expenses sa gamot, pero tinutugon ng Panginoon sa tamang oras na talagang may darating sa iyo na may kakatok sa iyo, or hindi naman actually katok, may magte-text sa iyo na nagpadala ng pera para doon sa gamot na bibilin. Ay sabi ko nga talaga ang Panginoon tumutugon talaga sa tamang oras, sa oras ng pangangailangan mo. Alam niya kung kailan mo kailangan, alam niya kung kailan niya ibibigay sa iyo. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon.
Magandang gabi sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigyan niyang kalakasan, gabay, at biyayang pinagkakaloob niya sa amin sa araw-araw. At ako'y nagpapasalamat sa pag nagigising na ako ng maga. Yun ang malaking pasalamat na maraming pasalamat ang nababanggit ka kay Lord. Sa pagising ng maga, gising ka pa, humihinga ka pa. Kaya ako napupulit nagpapasalamat kay Lord. To God be the glory. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Papurit po sa salamat po sa Panginoon sa mga biyaya sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat po sa Panginoon sa 2 linggo ng bakasyon, sa pag-iingat niya sa amin, sa pagpunta hanggang sa pagbalik. Salamat din po sa Panginoon sa mga pagsubok na dumarating na kahit po yung left eye ko po, di na po talaga masyadong makabasa. Kaya pala hirap na hirap ako sa PowerPoint. Pero patuloy po akong ginagamit ng Panginoon. Yung pong right ko kahit papano nakakabasa pa kaya. Salamat po sa Panginoon sa mga bagay na yon. At sa patuloy na kalakasan na pinagpapakalob niya po sa amin at sa aking buong pamilya. At binabalik ko po ang lahat sa Panginoon. Good evening po sa bawat isa. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon na unang-una sa patuloy niyang kagalingan. Yun nga, meron po akong pilay kasi rito at nagpahilot po ako kahapon dun sa... Kasi nakakadalawang hilot na rin ako, hindi siya nakukuha. Punta ako ng Blooming Treat kahapon. Ayun, sabi niya talagang yun, nagkalaman na yung iniinda kong sakit. Pero salamat sa Panginoon, sabi niya kasi nabuwasan siya. At yun, babalik pa ako sa kanya sa Biyernes para sa paghilot niya ulit sa aking braso. Salamat sa Lord sa kagalingan niya, patuloy niyang pagkilos sa aking buhay. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa kanya dun sa paggamit niya sa akin, pagbago at saka sa pagkakataon na mapaglingkuran ko siya. Salamat doon sa pagkakataon ng Sabado doon sa Coffee Ministry. Talagang nagpapasalamat ako doon sa paggamit niya sa akin. Maging doon sa noong linggo doon sa Barangay 20 sa medical mission doon sa MCBC. Pero ang mag-win din naman kasi noon ay sila Pastor Sam sa FCBC. Salamat ako sa Lord kasi talaga nakita ko na kung paano niya muna binago yung buhay ko at niready niya sa akin yung mga ganito pagkakataon. Kasi may mga nakakakilala sa akin at wala na doon yung nagtatago ka, nahihiya ka dahil sa dati mong buhay, pero dahil nga hindi mo na siya ginagawa, mas napagpapatuloy mo na yung pagbabahagi ng gospel. Salamat sa Panginoon kasi yun nga, may mga lalapit sa yung tao. Nandun yung kalungkutan nila pag tatanungin mo na sa kanila yung pagtapos ng buhay na to, saan sila pupunta. Salamat sa Panginoon kasi pagtapos ng kalungkutan na yun ay matapos kung may paliwanag sa kanila o makasumpong sila ng kaunawan pagdating sa Panginoon ay nandun na yung tuwa nila na may pag-asa pala na meron palang kaligtasan kahit na nabubuhay ka pa. Assurance na makiklaim mo. Samantalang nung unang sagot nila ay hindi ko alam. Kasi iba talaga, impyerno talaga yung kakainat na nila. Kasi sabi ko talaga na, hindi aksidente nandun sila at nais ng Diyos na maligtas sila at magpatuloy sila sa buhay na naglilingkod. Ayun, salamat sa ganung pagkakataon, sa pagbabahagi ng kanyang salita. Pangatlo, nagpapasalamat ako sa kanya. Pagamat may mga bagay talaga siya na hindi pa pinapahintulot. May mga pagkakataon na mas gusto mo pa siya mapaglingkuran na
Pero hindi niya pa pinagkakalob kasi alam ko at naniniwala ako na nire-ready niya ako doon para sa ganun. At nagpapasalamat na lang din ako kasi yung sa mga binibigay niya, sa mga pinagkakatiwala niya, ayun, mas doon ko pinagpupursige, mas sinisipagan, mas talagang ninanais ng puso ko talaga na na mas maging mainam lalo't pag sa paggamit niya sa akin. Kaya yun, salamat sa ganong kaunawaan na patuloy niyang binibigay sa akin. Salamat sa provision niya, pag-iingat niya. Kaya yun, binabalik ko ang lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Lord sa nakaraang week na inatake na lang po ako ng asthma. But then, natignan naman po kasi yung mga sign po, mapait yung bibig, di makalasa, COVID or pneumonia. But then, salamat sa Lord at hindi naman po. Kaya lang po, may reflection po akong nakita dun sa pagkakasakit ko. Pag nagkakasakit po tayo, hindi naman po yun pinaparusahan tayo. Meron pong, yung nangyari po sa akin kasi hindi ako makatayo, nahihilo, so ang tendency humiga. Bakit po minsan kailangan nating humiga? Para tumingin po tayo sa taas. Why po? So, during that time, nagkakaroon po ako ng reflection habang nasa kwarto ko. Naalala ko po lahat, nakakapag-pray po ako. Pinagpipray ko po yung mga kaibigan ko na nangangailangan po ng panalangin. At saka doon ko naalala ang reflection ko po sa sarili ko na, Lord, baka nagiging stagnant na ako, baka kontento na ako sa nangyayari. Kasi po, ang pinakita ng Lord is, kailangan po is mainit. Hindi po mainit. Mamimili po, mainit ka ba or malamig? Hindi ka po dapat stagnant or lukewarm. Yun po yung nireveal sa akin ng Lord. Nag-ano po ako doon, kontento na ba ako sa nalalaman ko, sa natututuhan ko, sa tinuturo ng Lord sa akin? Or kailangang uminit ako? Kasi mas gugustuhin ng Lord na it's either you're hot or cold but not lukewarm. Huwag kang gigitna, isusuka kanya ayon sa Revelation. Nakalimutan ko kung saan. So, yung reflection ko lang na, Lord, kaya mo ako pinahiga para po mag-isip po ako na hindi po ako dapat maging kontento. Dapat tayo maging kontento, yes. But then pagdating sa Lord, sa pagsiserve sa Lord, hindi po tayo dapat maging kontento lang. Dapat po mag-seek, and seek pa po. Hindi po nag-i-stop. So, nagkaroon ako ng time na gano'n to reflect on that and to pray talaga kasi I love this church, I love this family na meron ako. Talaga pong nilalaban ko sa prayer and church ito. And I want this church na mag-stay as family. Yun po kasi ang nakita ko dito, family. So I want each one to love each other. Yun po yung... So ano to po? Personal po to ha. Ito po yung naramdaman ko. Ito po yung sinik sa Lord. Ito po yung hiniling ko. Ito po yung iniyak ko. I just want everybody to love each other, to forgive each other, and then to continue growing, to continue yung maging bold at saka maging mainit. At salamat sa Lord dun sa sakit na yon. Dahil dun sa sakit na yon, sa pagigakong yon, nakita ko yung sarili ko, ang dami ko pang dapat alamin, matutunan, at ang dami ko pang dapat pagsikapang hilingin sa Lord na ituro sa akin at baguhin ako. So, I praise God, I thank God. Thank you po. Good evening, church. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa buong linggo na binigyan niya po ako ng kalakasan, ng pahinga. Kasi po sa sobrang pagod po sa trabaho,
kadalasan po, late na ako nagigising tapos ang nasasakyan ko na lang is jeep, wala ng LRT. Salamat po sa Panginoon na sa pag-iingat na binibigay niya sa akin kahit na gabi po ako nagbabiyahe, yung alas 12 na po ako makarating sa trabaho. Salamat din po sa Panginoon sa pinagkaloob niyang araw na ito. Salamat po sa gawain na ito kung saan po tayo makapagpuri, makalapit sa pananalangin sa bawat isa. Pinagpapasalamat ko po ang araw-araw po na binabago tayo ng Panginoon out of His love, out of His grace. Let's continue po na to seek the truth, which is si Jesus po yun. Lubos po akong nagpapasalamat. Makasama ko po ang mga kapatiran natin ngayong gabi. At lahat po ng nangyari sa buhay ko ay pinagpapasalamat ko. To God be all the glory sa lahat, sa Diyos po ang kapurihan. Good evening po. Good evening. Makita po kayo na may ngiti sa inyong labi ay nakapagbibigay ng kaligayahan po sa aming inyong mga lingkod at makasama po kayo ngayong gabi ay isang malaking pribilehiyo po. Sige po, tayo po ay tumayo at naanyayahan ko po ang bawat isa na buksan ng ating mga Biblia sa aklat ni Lucas o Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Kung kayo po ay naririyan na, nais ko pong samahan niyo po ako na basahin ang talatang ito na ating tutunghayan at pag-aaralan ngayong gabi. Verse 38, Luke chapter 10. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako na gumawa ng lahat? Sabihin naman po ninyo sa kanya, tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakukuha nito sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay patuloy na magtiwala at humingi sa iyo ng karunungan sa pagtunghay at pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Hinihiling po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na punuin kami, Panginoon, ng karampatang karunungan, hindi lang para maunawaan ang iyong salita, kundi kung paano namin ipapamuhay ang mga aral at katuruan mo, Panginoon, na nais mong ipamuhay namin bilang iyong mga anak. Samahan niyo po kami at patuloy na pinagtitiwalang gabing ito sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen, amen. Tayo po ay makakaupo na. Yan po. Ako po ay naniniwala na ang bawat hakbangin at bawat bahagi ng ating buhay ay merong pagpipili tayong ginagawa. Yung pagising pa lamang po sa umaga, no? Ay meron na tayong pagpipiling ginagawa sa mga siguro sa mga estudyante, pipiliin niyo meron kayong pagpipili na pumasok sa eskwela o hindi. May pagpipili kayo na bumangon ng maaga o mamaya na lang bumangon. May mga pagpipili tayo sa ating buhay na kinakailangan na piliin natin kung ano yung pinakamabuti. Kasi alam po natin na kung ang pinakamabuti ang ating pipiliin, ano man ang mga gagawin natin,
sa ating buhay, yun ang magdadala sa atin sa katagumpayan. Kaya po, di ba, ang pagpasok, ang pagpunta sa eskwelahan, ang pagpasok sa trabaho, ay nandoon po sa ating pagpili. Pagpili sa ating mga magiging kaibigan, sa ating magiging mga kasama sa buhay. Pagpili kung ano yung tatahakin na karir o trabaho na meron tayo. Alam po natin na ang pagpipili ay napakahalaga, lalo na sa buhay ng mga mananampalataya. Pipiliin mo bang maglingkod sa Diyos o hindi? Di ba? Yung pagpunta lang po dito sa church, every activity o every service, di ba? Pipiliin mo ba ang pumunta sa gawain ng Panginoon o pipiliin mong pumunta sa mga kasiyahan? Pipiliin mo ba na manalangin kasama ng mga kapatid o pipiliin mong mamasyal? So bilang mga mananampalataya, alam po natin na very crucial sa panahon ng ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya, ang pagpipili. Kasi sa pagpipili, dito natin makikita kung talaga bang ito ba yung pinakamabuti para po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ngayon pong gabi, tunghayan po natin mula sa ating binasang talata kung paanong ipinapakita ng Panginoong Yesus at kinikilala ng Diyos sa buhay ng dalawang magkapatid na ito, ang kanyang pagkilala sa pinakamabuting pagpili sa kanyang mga sumasampalataya sa kanya. Kaya po ang mensahe po natin ngayong gabi ay mayroong pamagat na piliin ang pinakamabuti. Piliin ang pinakamabuti. Mula sa talatang ating binasa po kanina, makikita po natin ang ating Panginoong Yesus ay nagpapatuloy sa paglalakbay sa bawat bayan, no? Sa pagtuturo, sa pangangaral, sa pagpapagaling, no? At syempre yung pagbabahagi patungkol sa kaharian ng Diyos. Now, mapapansin po natin na sa mga huling talata na ito ng chapter 10, itong mga magkakapatid, no? At ang bayan na ito ay walang iba kundi ang bayan ng Bethany. Kung maaalala niyo po, no, ang Panginoong Yesus ay napunta sa bayang ito nung merong namatay na isa sa mga malalapit sa kanyang puso. At yung namatay na ito at binuhay muli ng ating Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang pamilya po ni Lazaro. Si Lazaro ay meron pong dalawang kapatid, si Marta at si Maria. Now sa talata po natin, mapapansin natin nang dumating ang ating Panginoong Yesus sa Bethany, siya po ay malugod na tinanggap ng pamilyang ito. Alam niyo po, napaka-espesyal para sa pamilyang ito sa tuwing ang Panginoong Yesus ay dadako sa kanilang bayan. Bakit? Napaka-espesyal sa kanila ng panahon na yon dahil ito yung panahon na pwede nilang paglingkuran ng Panginoong Yesus. Kaya po pansinin niyo po sa talatang 38 sa mga kalagitnaan na nito, naroroon si Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus at ang kanyang mga kasama sa kanilang tahanan. Probably, ito yung time na ang ating Panginoong Yesus ay maaring kumain sa bahay o sa tahanan ni Marta. Maaring dito rin sila magpahinga o magpalipas ng gabi. Nang sa gayon, sa kanilang paglalakbay pa sa iba pang mga bayan ay makapag-recover mula sa pagod na kanilang nararamdaman. Now, mapapansin natin, napakaganda ng pagtanggap ni Marta sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang mga kasama. Kasi ginamit yung salitang malugod. Pag sinabi nating malugod, may kaligayahan sa kanyang puso na paunlakan at patuloyin sa tahanan niya o sa tahanan nitong magkakapatid na ito ang ating Panginoong Yesus. Sino nga naman ba ang hindi malulugod kapag ang Panginoong Yesus ay pumasok sa ating tahanan? Tama po ba? Kung tayo si Marta o magkakapatid na ito, talaga namang maliligayahan tayo kapag ang Panginoong Yesus ay piniling manirahan o mamahinga doon sa ating tahanan. Ngunit, makapapansin natin na habang inilalarawan sa atin ng talatang ito, kung paanong malugod na tinanggap ni Marta, ang ating Panginoong Hesus, ito naman po, sa kabilang banta, si Marta raw po ay may kapatid na babae, ang pangalan niya po ay Maria. At si Maria po, pagdating ng ating Panginoong Hesus, ano po yung kanyang ginawa? Ano po? Naupo siya sa paanan ng ating Panginoong Hesus
at nakinig. Marahil, nung pagdating ng ating Panginoong Yesus, si Marta diretso agad ng kusina o anumang bahagi ng kanilang tahanan para ipaghanda ang ating Panginoong Yesus. Maaring ng pahingahan o ng kanilang makakain. Pero si Maria, nung dumating ang Panginoong Yesus, anong ginawa niya? Immediately, siya po ay umupo sa paanan ng Panginoong Yesus at nakinig. Nakinig sa ating Panginoong Yesus. Habang nagtuturo ang Panginoong Yesus, pero ito na po, yung magiging parang conflict dito sa mga talatang ito. Pero si Maria o si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, ito na. Etong si Marta, siguro may napansin siya na hindi parang hindi favorable sa kanya. Hindi pumapabor sa kanya yung sitwasyon na yun. Bakit? Parang naramdaman niya na siya lang yung nagtatrabaho doon sa loob ng tahanan. Parang wala siyang kasama sa bahay. Di ba naramdaman niyo na po ba yan na meron kayong sa inyong mga tahanan, parang ang dami-dami niyo sa tahanan pero ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang kumikilo sa bahay. Naramdaman niyo na rin po ba yung naramdaman ni Marta na parang ako lang ang tao rito? Di ba? Ang dami-dami natin dito. Pero isa lang ang kumikilos. Now si Marta, ganun yung kanyang napansin. Napansin niya na siya lang yung nagtatrabaho. Siguro pagod na siya. Lagay ng makakainan dito, paglilinis, pagluluto, paghahanda doon sa mga kailangan nilang ihanda. Kaya siguro hindi na siya nakatiis. Hindi na siya nakatiis at lumapit siya sa ating Panginoong Yesus at sinabi sa Panginoong Yesus, Panginoon, baliwala po ba sa inyo? Now, kung mapapansin po natin na yung mga salitang ito na ginamit ni Marta, merong pag-angal. Tama po ba? Parang umaangal sa ating Panginoong Yesus. Ano naman ang kinalaman ng Panginoong Yesus sa bagay na yon? Pero sabi ni Marta sa kanya, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko? Sabi niya, Panginoon, hindi nyo ba napapansin? Hindi ba kayo aware? Na yung kapatid ko, nandyan lang nakaupo sa paanan nyo, ako nagtatrabaho. Di ba dapat sinasabihan nyo yung kapatid ko na, Maria, tulungan mo yung kapatid mo. Kanina ko pa nakikita ang lakad ng lakad yan. Kanina ko pa nakikita, pawis na. Siguro sa kanilang paghahanda. So sabi ni Marta, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang ang kapatid ko? At hinahayaan ako. Parang sinasabi niya, Panginoong Jesus, baka naman, pwede nyo namang sabihan yung kapatid ko. Sabi niya, hinahayaan ako na gumawa ng lahat. Sabihin nyo. Di ba? May paggalang no? Sabihin nyo. Sabihin nyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Now, sumagot ang Panginoong Yesus. Pero sinagot siya ng Panginoon, sabi niya, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ibig sabihin, Marta, masyado kang maligalig, masyado kang kumbaga, marami kang iniisip, marami kang bagay na napapansin, masyado kang abalang-abala sa mga bagay na ginagawa mo, maraming bagay kang pinoproblema. Ngunit, isang bagay lang ang kailangan. Ilan daw po ang kailangan? Isa lang. No? Isa lang daw ang kailangan. Ito lang yung mahalaga. At ito yung pinili ni Maria. Ano po yung pinili niya? Minabuti ni Maria na manatili sa paanan at makinig sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito yung mas mabuti at walang makakakuha nito sa Kanya. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus kay Marta, Marta, masyado kang abala. Pinapagod mo masyado yung sarili mo sa gawaing bagay. No? Masyado mong hinahayaan na yung pagkilos mo na ito ang maging dahilan upang hindi mo makita yung totoong layunin kung bakit ako naririto at kung bakit ka dapat manatili sa presensya ko. Di ba? Tayo, minsan ganyan tayo. No? Ganyan. Actually, yung buhay ni Marta at ni Maria ang naglalarawan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Minsan tayo yung mga mananampalataya na abalang-abala sa maraming bagay, pero hindi na natin nabibigyang pansin
ang Panginoon. Masyado tayong abala sa mga gawain, masyado tayong abala sa mga bagay sa buhay natin, no? Pero hindi naman natin kinakalimutan ng Panginoon. Pero mas marami pa yung oras natin sa gawain sa mundo kaysa yung manatili tayo sa Panginoon. Diba? Mas marami tayong pinipiling oras at panahon ng ating buhay na kumikilos tayo para sa ating sarili o para sa mundong ito, pero hindi tayo naglalaan ng oras para sa Panginoon. May mga mananampalataya naman na mas pinipili nila hindi yung mga gawain sa mundo, pero kinikilala nila na napakahalaga sa kanilang buhay na piliin ang manatili sa presensya ng ating Panginoon. Kaya mapapansin niyo po, may dalawang paglalarawan sa buhay ng magkapatid na ito. Una, sa paglalarawan kay Marta, makikita po natin na punong-puno siya ng problema. Kahit na abalang-abala siya sa mga bagay, sa tahanan o sa mga gawain niya sa kanyang buhay, pero kakitaan niyo po, anong naging resulta? Problema lang ang kinalalabasan ng kanyang mga ginagawa. Pero si Maria, ano pong makikita po natin sa kanya? Yung kanyang pagsinta sa Panginoon. Alam niyo po, ang problema ni Maria, o ni Marta, ay nakasalig nag-uugat sa pagtingin niya sa tao. Di ba po? Nakita niyo po yung problema ni Marta? Nakatingin siya sa tao eh. Kaya nung nagtatrabaho siya, di ba, imbis na nakatingin siya sa Panginoon, sino tinitingnan niya? Yung kapatid niya. Yung kapatid niya na nakaupo lang, siguro nakaganong pa sa paanan ng Panginoon eh. Yung halos kala mo nakahiga, yung nakangiti pa habang nakikinig, parang sinasabi ni Marta, parang nang-aasar pa tong kapatid ko na to ah. Di ba? So si Marta, ang problema niya, nakatingin siya sa tao. Pero si Maria, ano po yung kanyang pinili? Pinili niyang manatili sa presensya ng Panginoon. Yes, napakahalaga na kumilos sa bahay. Hindi ko naman sinabing maging tamad tayo. No? Hindi naman sinasabing wag na tayong kumilos sa bahay. Pero that is the time. Alam niyo po, ayun lang yung time ni Maria na makakasama siya o makakasama niya ang presensya ng Panginoon sa kanilang tahanan. Ibig sabihin, later on, aalis uli ang Panginoong Hesus. Maglalakbay uli yan, hindi naman sila kasama. So parang sinasabi ni Marta, ito lang yung pagkakataon ko na manatili ako sa presensya ng Panginoon. Pero si Marta, saan siya nakatingin? Nakatingin siya sa tao. Imbis na nakatingin siya sa Panginoon, katulad ni Maria, di ba sabi ng Panginoon, ang pinili ni Maria ay mas mabuti. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus kay Marta, Marta, alam mo, yung lakas mo, mauubos din yan pagdating ng panahon. Manghihina ka. No, abalang-abala ka sa mga gawain mo. Hihintayin mo pa bang manghihina ka, tsaka mo lang sasabihin na, tsaka na lang ako makikinig sa Panginoon kapag hindi na ako abala. Hihintayin mo pa ba natin sa buhay natin na wala na tayong lakas, tsaka lang tayo mananatili sa presensya ng Panginoon? Alam niyo po, si Maria, mas pinili niya na habang siya ay bata pa at malakas pa, pinili niyang manatili at makinig sa Panginoon. Pangalawang problema ni Marta yung kanyang puso. Problema niya yung kanyang puso. Yun ang nakita ng Panginoon. Masyado kang namumroblema. Masyado mong pinabibigat ang iyong puso. Saan? Doon sa iyong kapatid. Di ba? Pinabibigat mo yung puso mo, nagkakaroon ka ng galit, nagkakaroon ka ng, ano bang tawag natin yan? Nagkakaroon ka ng bigatin sa iyong kapatid, in which yung kapatid mo wala namang ginagawang masama. Di ba? Parang tayong mga mananampalataya, minsan tayo, inilalagay natin sa puso natin, minsan yung galit, yung selos, yung pag-angal. Actually, umaangal si Marta sa ating Panginoong Yesus eh. Di ba? Parang, Panginoong si Jesus naman, hindi man lang masabihan yung kapatid ko. Di ba? Kumbaga nakatingin lang siya, tinitingnan niya, sasabihin ba ng Panginoong Hesus yung kapatid ko na tulungan ako? Mukhang hindi naman yata plano ng Panginoong Hesus na sabihan si Maria eh.
Kaya anong ginawa niya? Siya na mismo yung lumapit. At sinabi sa Panginoon, pwede naman niya sabihin, di ba? Halimbawa, si Maria nando sa paanan. Pwede naman niya kalabitin si Maria, di ba? Sabihin niya, Maria, tulungan mo naman ako rito. Pero bakit pinadaan niya pa sa Panginoong Hesus? Pwede niya po bang tawagin yung kanyang kapatid na hindi na dumadaan sa Panginoong Hesus? Pwede naman po ba? Pwede naman. Pero bakit pinadaan niya pa sa Panginoong Hesus? At bakit sinabi niya pa na umaangal pa siya sa Panginoong Hesus na hindi niya sinasabihan yung kanyang kapatid? Again, ang puso niya ay merong problema. Minsan ganyan din tayo eh. Minsan ang puso natin ay may problema. Kaya nga nung narinig natin yung mensahe ni Pastor Ditz last time, di ba? Saan nag-uugat ang problema? Sa puso ng tao. Kapag may problema ang puso natin, di ba? Ang pagtingin natin sa paligid natin, problema din. Problema dun sa trabaho, problema dun sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, sa pamilya mo. Lahat ng bahagi ng buhay natin, tinitingnan natin na mabigat na problema. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Diba? Lahat ng bigati natin, kumbaga ilagak natin, ibigay natin sa Kanya. Diba? Hindi, si Martha, ang binigay niya sa Panginoon, yung pag-angal niya pagrereklamo. Yun ang problema niya. Pero si Maria, pinakita niya yung pagsinta niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pananatili sa presensya ng Panginoon. Pananatili sa presensya ng Panginoon ang mas pinili ni Maria kaysa sa magkaroon siya ng problema sa kanyang puso. Hindi ko pwedeng sabihin na walang problema si Maria that time. Probably meron siyang problema sa panahon na yon. No? Marahil marami siyang inaalala rin, hindi katulad ni Martha, marami rin siyang iniisip, pero sa panahon na yon, mas pinili niyang manatili sa presensya ng Panginoon at makinig sa itinuturo ng Panginoon kasi alam niya na meron siyang masusumpungan, kasagutan, may masusumpungan siyang mensahe na makatutulong sa kanya upang yung problemang kanyang kinakaharap ay masolusyonan. Si Martha, imbis na makinig siya, magtuon siya sa Panginoon, mas pinili niyang maging abala, ngunit yung kaabalahan naman niya na yon ang nagdulot sa kanya upang magkaroon siya ng galit sa kanyang kapatid. Pangatlo, ang problema ni Martha ay masyado siyang distracted. No? Masyado siyang distracted sa mga bagay na ginagawa niya. Alam niyo po, ako naniniwala na sa sobrang dami ng ginagawa ni Martha that time, napagbuntungan niya yung kanyang kapatid. Siguro kung isa lang yung trabaho na ginagawa ni Martha, marahil hindi naman niya papansinin yung kanyang kapatid kasi kaya naman niya Kailan lang ba siya umangal sa ating Panginoong Yesus? Kailan po ba siya umangal? Nagreklamo sa Panginoong Yesus nung siya ay napapagod na. Anong sabi niya? Sa Panginoong Yesus, hindi niyo po ba, hinahayaan niyo lang po bang kapatid ko na nandiyan at walang ginagawa at hinahayaan niya lang ako na gumawa ng lahat. Siguro siya na yung hiwa ng gulay, siya na yung luto, siya pa yung linis. Nung naramdaman niya na yung pagod, di ba? Nung naramdaman niya na yung pagod, doon na yung time na masyado na siyang distracted. Ako naghihiwa, ako nagluluto, ako nagpe-prepare, ako na lahat. Tapos bigla niya nakita yung kanyang kapatid. Naku po, hindi ako matulungan itong kapatid ko Sabihan ko nga ang Panginoong Yesus na turuan siya ng leksyon. Now, makikita po natin, again, ang larawan ni Martha at ni Maria ay naglalarawan din sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Pero ang tanong, sino tayo sa dalawa? Tayo ba si Martha o tayo ba si Maria? Now, mapapansin po natin, sa bahaging ito ng narrative o ng bahagi na ito ng account ni Lucas, mapapansin natin na sa kanilang dalawa,
kinilala ng Panginoong Jesus ang ginawa ni Maria. Kung titignan natin, makikita natin kung paanong kinilala ng Panginoong Yesus ang ginawa at pagpili ni Maria sa oras na yon. Ano yung mga pinili niya? Number 1, pinili ni Maria na makinig sa mensahe o sa salita ng Diyos. Mas pinili niyang makinig sa Panginoong Yesus. Pinili niyang makinig sa itinuturo ng Panginoong Yesus. Kaysa piliin niya yung mga bagay na unang-una hindi makakatulong sa paglutas kung anuman ang kanyang dinadala that time. Again, mas pinili niyang makinig sa ating Panginoong Yesus. Napakahalaga po mga kapatid ng pakikinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Napakaraming talata sa Biblia ang nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Naalala niyo po yung encounter ng mga disciple o mga disipulo nung sila ay pumalaot? Di ba? Kasama ang Panginoong Yesus. Di ba? Nung sila ay sumakay sa isang maliit na bangka, pumalaot sila. Ano nangyari sa laot? Nagkaroon ng malakas na hangin. Yung hangin na yun ang nag-cause upang magkaroon ng malakas na pag-alon na sabi roon, maaring magpatumba doon sa bangkang kanilang sinasakyan. Anong ginagawa ng Panginoong Yesus that time? Tutulog. Anong sabi ng mga disipulo? Panginoon, hindi po, parehas yung sinasabi niyo. Panginoon, hindi po ba kayo nag-aalala na maaari tayong mamatay sa bagyong ito? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoong Yesus yun? Kasi from the beginning, before they jump over doon sa boat, ano ang kanilang narinig? Katakot-takot na turo ang itinuro ng Panginoong Yesus patungkol sa pananampalataya. Halala niyo po yon? Mula doon sa binhi, di ba? Mula doon sa maghahasik, dami-daming series ng mga parables ang tinuro ng Panginoong Yesus tungkol sa pananampalataya. Now, nung sila ay susubukin na patungkol kung talaga bang nakinig itong mga alagad ko. Isang bagyo lang, parang lahat ng itinuro ng Panginoong Yesus, lahat ng kanilang narinig, nawala na. Diba? Parang yung sinabi ng Panginoon na may binhi na hulog sa ganito, may binhi na ganito, pinaliwanag ng Panginoon, yung binhi na ito, yung salita ng Diyos, dumating ang problema, as if yung problema, biglang wipe out yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Napakahalaga ng pakikinig. Hindi lang po yun. Diba, nung nagtuturo ang Panginoon sa Sermon of the Mount, chapter 7, last part ng chapter 7, anong sabi ng Panginoong Yesus? Nagkwento siya. Diba, tungkol sa dalawang nagtayo ng bahay. Yung isa nagtayo sa batuhan. Yung isa nagtayo sa buhanginan. Anong nire-represent nun? Yung mga taong nakinig. At yung mga taong hindi nakinig. Yung taong nakinig at isinabuhay yung napakinggan nila ay parang isang lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Pero yung isang taong hindi nakinig pero hindi pinamuhay yung kanyang napakinggan, ibig sabihin, napakinggan tapos nawala na sa kanya, para siyang nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Alam niyo po, may magandang translation sa Tagalog, kagimbal-gimbal ang pagkawasak nung tahanang itinayo sa buhangin. Now, pag narinig mo yung salitang kagimbal-gimbal, anong pumapasok sa ating isipan? Talagang sirang-sira, walang natira doon sa bahay ng taong ito, nung lalaking ito na nagtayo. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay napakahalaga, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Hindi lang ito basta napakinggan mo, tapos wala na sa buhay natin. Napakahalaga sa puso at buhay ng isang mananampalataya na kung ano yung kanyang pinapakinggan sa ating Panginoon ay dapat niyang isinasabuhay. At pinili ni Maria na makinig sa itinuturo ng Panginoon kasi alam niya
na may magandang patutunguhan ang mga salitang ituturo ng Panginoong Hesus sa kanya. Now, alam niyo po mga kapatid, isa sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa ikasalong sulat niya kay Timoteo, sinabi niya, nabanggit niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, na darating ang panahon, ang mga tao hindi na makikinig. Hindi na sila makikinig sa salita ng Diyos. Hahanap sila ng ibang tagapagturo. At yung mga tagapagturo na ito, yung kanilang pakikinggan, kasi ang anong laman ng kanilang tinuturo, kung ano yung gusto lang nilang marinig. Ulitin ko po, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, darating ang panahon na mga tao hindi na makikinig sa Diyos. Hindi na makikinig sa salita ng Diyos. Hahanap sila ng ibang magtuturo sa kanila. Hahanap sila ng ibang pakikinggan kasi yung gusto lang nilang pakinggan, yung mga bagay na gusto lang nila. Yung hindi sila nire-rebuke sa kanilang kasalanan, hindi sila tinatama doon sa mga maling ginagawa nila. Gusto lang nilang marinig yung magaganda. Yung mga pabor para sa kanila. Kaya po, pag nakapakinig kayo ng salita ng Diyos at sa napakinggan yung salita ng Diyos, tinatamaan kayo, nasasaktan kayo kasi nasasagi ng salita ng Diyos na kinakailangan mong magsisi sa iyong kasalanan, kinakailangan mong isuko yung mga bagay na mali sa iyong buhay sa Panginoon. Diba? Dapat maging maligaya tayo na mapapakinggan natin yun. Diba? Kasi yun yung paraan ng Panginoon na ipinapakita niya, concern ako sa iyo. Hindi ko to sasabihin. Di ba, kung ikaw yung kaibigan, nakikita mo yung kapatid mo, o yung kaibigan mo, gumagawa ng mali, nakikita mong nagnanakaw, ikaw na kaibigan, anong gagawin mo? Ano sasabihin? Uy, okay yan. Ganun ba? Uy, tuloy mo yan. Maganda yan. O kaya, pag nakita mo, hahayaan mo na lang. Alam mo na mapapahamak siya. Kung ikaw mabuting kaibigan, sa iyong kaibigan at nakikita mong gumagawa ng mali, anong gagawin mo? Kukorek mo siya. Lalong higit ang Panginoon sa atin. Akala lang natin, hindi tayo binibigyang pansin ng Panginoon sa mga maling ginagawa natin. Pero alam niyo po, gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon para yung mga maling ginagawa natin, may tama niya. Maaring hindi sa atin, maaring sa mga tao sa paligid natin, maaring sa mga taong mahalaga sa atin, sila yung naapektuhan. Until such time na ma-realize natin, Lord, sorry. Di ba? So ang pakikinig sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Even ang sinasabi ni Haring Solomon sa Kawikaan, I will just read this part. Kawikaan, Proverbs chapter 1 verses 32 and 33. Proverbs chapter 1 verses 32 to 33. Sabi po rito, sapagkat ang katigasan ng ulong hindi nakikinig ay walang karunungan at papatay sa kanila. At ang pagsasawalang bahala ng hangal ang makakapagpahamak sa kanila. Verse 33, ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ililigtas siya sa panganib at walang katatakutan. Ililigtas siya sa panganib at wala siyang katatakutan. Sino po yung ililigtas sa panganib? Yung taong nakikinig sa Diyos. Kaya yung rebuke ng Panginoon kay Martha, 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 masyado kang abala. Bakit hindi ka na lang makinig? So, makikita natin na, again, ang pinaka mabuti, kung tayo ay pipili bilang mga mananampalataya, piliin natin laging makinig sa salita ng Diyos. Alam natin, marami tayong napapakinggan sa paligid natin, marami tayong nakikita, marami tayong nararanasan, pero kung meron mang bagay sa buhay natin na pipiliin tayo, lalo na kung sinong papakinggan natin, pakinggan natin ang Diyos sa buhay natin. Bakit?
Kasi alam niya kung ano yung makabubuti para sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus kay Marta, mabuti yung pinili ni Maria. Kasi itong bagay na ito ay hindi mawawala at makukuha sa kanya. Okay? Kahit na siya ay manghina, probably manghina siya. Pero yung pakikinig niya, yung salita ng Diyos na inilagay niya sa kanyang puso, kahit kailan hindi na yan mawawala sa kanya. Kahit dumating ang problema, mga alalahanin sa buhay, merong salita ng Diyos na nasa puso niya, maaari niyang panghawakan at hugutin sa panahon na meron siyang pagdaraanan. Number 2, pinili ni Maria ang magtuon sa gawain ni Jesus. Magtuon. Ibig sabihin, mag-focus doon sa ministry, doon sa work ng ating Panginoong Jesus. Mas pinili niyang magtuon doon sa work kaysa doon sa trabaho nga sa bahay. Again, we are not encouraging, we are not telling na hindi na dapat tayo magtrabaho sa bahay o kumilos sa bahay. Pero kung meron man tayong pinagtutuunan bilang mga mananampalataya, pagtuunan natin sa buhay natin ang pagsunod at magtuon sa gawain ng Panginoon. Napakadami ng gawain natin dito sa ating iglesia. Now, ang tanong, nakikiisa ba tayo sa mga gawain na ito? Nakikibahagi ba tayo sa gawain na meron ng ating iglesia? Alam natin ang gawain na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang tulungan tayong lumago sa ating buhay at sa ating mananampalataya. Tinutulungan tayo ng mga gawain na ito na palakasin tayo, na magkakasama. Magtulungan sa bawat isa. Tinutulungan tayo ng gawain ng Panginoon upang makita natin kung gaano kabuti at makapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Kaya si Maria, mapapansin niyo po, mas pinili niya yung pinakamabuti at ang pinakamabuting iyon ay magtuon sa gawain ni Jesus. Marahil sa time na yon, kinukwento na at tinuturo ng Panginoong Yesus yung kanilang mga pinuntahan, yung kanilang mga nagiging gawain. Kasi pansinin niyo po before this last part ng chapter 10, at the beginning of chapter 10, ano po ang ginagawa ng Panginoong Yesus? Tingnan niyo po yung chapter 10, yung pasimula. Ano po ang ginagawa ng Panginoong Yesus? Inutusan niya yung kanyang mga disipulo na pumunta sa bawat bayan at at gawin nila ang gawain ng Panginoon. Tama po ba? Gawin nila ang gawain ng Panginoon. May mga tumanggap, may mga nag-reject. Sabi ng Panginoong Yesus, yung mga hindi tatanggap sa inyo, anong gagawin? Pagpagin niyo yung inyong mga paa, yung inyong mga katawan, pagpapakita na wala na kayong pananagutan sa kanila. Okay? After that, ano pang nangyari? May lumapit naman na isang binata sa ating Panginoong Yesus at nagtatanong paano niya matatanggap ang buhay na walang hanggan. Anong itinuro ng Panginoong Yesus? Yung kanyang ministry. Ano yung ministry niya? Di ba mapapansin natin yung tumulong doon sa manlalakbay? Yan ay tungkol sa mabuting Samaritano, tama? Merong mga relihiyoso na dumaan doon sa daan kung saan binugbog yung manlalakbay. Pero kahit sila ay Levita, yung isa ay Pariseo, anong ginawa ng mga taong ito? Umiikot umiwas. Pero may isang Samaritano na dumaan doon, nakita niya, tinulungan niya, dinala niya sa isang panuluyan, pinagamot niya. Anong sabi niya ron sa may-ari ng panuluyan? Kapag meron po siyang kailangan, ibigay niyo lang po, pagbalik ko po rito, kung ano po yung kanyang ginastos sa kanya, babayaran ko po. Ipinapakita lang ng Panginoong Yesus na sa kanyang gawain, wala siyang pinipili kahit sino. Ang mahalaga, merong isang buhay na kung saan ay kinakailangang iligtas sa kapahamakan at maging bahagi ng kanyang kaharian. Hindi basihan ang pagiging relihiyoso ng tao upang tumulong o abutin yung mga taong kinakailangan ng tulong.
So yung gawain na yun ng Panginoon, ang maaring napapakinggan that time ni Maria, kung ano pa yung ginawa ng Panginoon, pero ang mahalaga, nagtutuon siya sa gawain ng Panginoon. Kasi alam niya, later on, maaring din siyang gamitin ng Panginoon para sa gawain ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya ay isa sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Itinuturo lang ng ating Panginoong Yesus sa time na yon, lalo na kay Marta, masyado kang abala sa mga gawain na yan, pero hindi ka abala sa gawain ng Panginoon. Di ba? Minsan ganyan tayo. Masyado tayong abala sa maraming bagay sa buhay natin, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi naman tayo makita. Hindi man tayo mag-involve. Hindi tayo maging bahagi. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa atin sa puntong ito, anak, bakit hindi ka rin magtuon ng iyong buhay sa gawain ko? Kasi yun yung nais ng Diyos sa atin. Diba? Natutuwa ako sa mga nanay natin, meron akong napakinggan sa kanila. Kung sakaling daw sila ay kukunin ng Panginoon, sana kunin daw sila na naglilingkod sa Panginoon. And that is a wonderful encouragement po para sa akin. Oo nga naman, kung mawawala ako sa mundong ito, sana mawala ako na naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi kung ano-ano yung ginagawa ko sa buhay ko. So nagtuon si Maria sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga ng gawain ng Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Yesus, maging ng mga disipulo, ang pakikibahagi sa gawain. Di ba? Until such time, kahit na nga sila ay mamatay, anong ginagawa nila? Nagpapatuloy pa rin sila sa gawaing ibinigay sa kanila ng Panginoon. Pablo, di ba? Kahit halos mamatay na siya doon sa pinuntahan niyang bayan, pero huminto ba siya sa pangangaral ng mabuting balita? Hindi. Di ba? Ang mga apostles, di ba? Ang ilan sa kanila pinatay, pero hindi ibig sabihin na sa panahon na yon, huminto sila, nagpatuloy sila. Kahit alam nila yung banta ng kamatayan sa kanilang buhay. Tayo nga, wala naman sa panahon natin na nagiging banta yung ating pananampalataya sa buhay natin. Hindi naman tayo dinadala sa isang lugar para patayin dahil sa pananampalataya natin. Kumbaga malayang-malaya tayo sa panahon na ito na ibahagi ang mabuting balita. Ano lang ba ang takot natin? Ma-reject? Di ba, hindi naman, unang-una, lagi naman po natin naririnig, unang-una, hindi naman tayo yung kanilang tinatanggihan. Di ba? Yung mabuting balita, yung regalo ng Diyos, ang kanilang tinatanggihan. So patuloy tayo sa mga gawain ng Panginoon. Again, maraming gawain ng Panginoon na pwede tayong mag-involve. Patuloy natin gamitin ang buhay na ito para sa Kanya at magtuon tayo sa mga gawain na ito. Pangatlo, pinili ni Maria ang magsaliksik sa kalooban ni Jesus o kalooban ng Panginoong Jesus. Mas pinili niyang magsaliksik. Pinili niyang isik yung kalooban o yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. Anong ba ang kalooban ng Diyos that time para sa kanila? Di ba yung makasama nila ang Panginoon? Bakit? Kasi alam ng Panginoon, hindi naman mahaba ang kanyang buhay sa mundong ito eh. Di ba? Ito nga yung time na kung saan inihahanda ng Panginoong Yesus yung kanyang mga alagad kasi sooner or later, kapag siya ay ipinako na sa krus at bumalik na siya sa piling ng Panginoon, physically, hindi na nila makakasama ang Panginoon. Pero syempre, may magandang pangako ang Panginoon sa kanila. Hindi sila mag-iisa eh. Di ba? May patnubay sila sa tulong ng Banal na Espiritu. Pero but that time, mas pinili ni Maria na saliksikin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil doon, makikita natin, nalugod ng Panginoon sa ginawa na ito ni Maria. Sabi niya, ngunit isang bagay lang ang kailangan. Yun ang pinili ni Maria. Pinili ni Maria na makinig sa aking salita.
pinili ni Maria na magtuon sa gawain ko, pinili ni Maria na saliksikin ang kalooban ko. Alala niyo po yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:33? Saliksikin daw natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, kabanalan, di ba? At sundin, at para makita natin yung kanyang kaharian at lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Pero napakahalaga po nung salitang saliksikin o isik natin ang kalooban ng Diyos. Tanong, bilang mga mananampalataya, ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay bilang mga anak niya? Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak? Kalooban ba ng Diyos na nandirito ka sa gawain na ito? Kalooban ba ng Diyos na manalangin ka? Kalooban ba ng Diyos na mag-aral ka ng kanyang salita? Kalooban ba ng Diyos na ipangaral mo yung kanyang mabuting balita? Kalooban ba ng Diyos na makidalo ka sa lahat ng gawain sa iglesia? Kung ang sagot natin ay oo, anong dapat nating itugon? Maging tapat tayo sa pagtugon sa gawain, lalong higit sa pagtubad sa kalooban ng Diyos. Nilagay ako doon sa ibaba, hindi ko alam kung nakikita nyo. Kasi alam naman natin na ang kalooban ng Diyos ay nagtataglay ng mga bagay na eternal. Kaya anong sabi ng Panginoon? Hindi ito mawawala sa Kanya. Bakit? Kasi yung bagay na tinatanggap ni Maria that time, at maaari din natin tanggapin, ay mga bagay na eternal. Diba? Ano yung mga bagay na eternal? Ayun sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin, di ba? Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Yung mga kayamanan na ito na hindi nasisira, no? Hindi kinakain ng tanga, tama ba? Tanga, no? Hindi nabubulok, hindi nananakaw. Hindi ito mawawala sa atin. Kahit tumanda tayo, kahit manghina yung ating mga katawan, kahit mawala yung ating paningin, kung ang salita ng Diyos nasa puso natin, sinasaliksik natin yung kanyang kaluwalhatian, tinatanggap natin yung mga bagay na eternal, alam natin, ito yung magiging malaking tulong sa atin at malaking pagpapala sa atin na darating ang panahon, meron tayong iaalay sa Diyos kapag tayo ay nasa Kanya ng piling. Muli mga kapatid, ang pagpili kung ano yung mabuti ay isang tungkulin na mahalaga na dapat gawin ng isang mananampalataya. At alam nating pinakamabuting pipiliin natin, unang-una, ang pagpili kung ano yung mga makatutulong sa atin spiritually. No? Yung mga bagay na spiritual, katulad ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ang pagpipili rin, ang pinakamabuti sa atin, ay yung makita tayong naglilingkod at nagpapagamit sa gawain ng Diyos. At lalong higit, yung pagsaliksik sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil ito ay nagtataglay muli ng mga bagay na eternal at mga bagay na may iaalay natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos naming Ama sa langit, muli maraming salamat uli sa iyong makapangyarihan at mabiyayang salita ngayong gabi. Maraming salamat dahil punong-puno, Panginoon, ang iyong salita sa pamamagitan ng karanasan ng dalawang magkapatid na ito na itinuturo niyo po sa amin sa panahon na ito. Na kung meron man kaming pipiliin sa buhay namin na ito, piliin namin yung mga bagay na eternal, mga bagay na espiritual, mga bagay na kung saan ay tuturo sa amin patungo sa iyong ministeryo, Panginoon. Dalangin namin na matupad namin ang lahat ng bagay na ito at piliin namin ang mga bagay na ito kaysa yung mga bagay na meron sa mundong ito. Alam po namin na ang pagpili na ito na aming gagawin, ang pagpili sa iyong presensya, pagsunod sa iyo, ang pinakamabuting bagay na mangyayari sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri nga namin dinadakila sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po.
Maraming salamat po sa paalala na yon na piliin natin yung pinaka-mabuti at alam natin kung ano yung pinaka-mabuti. Maging isang Maria tayo kaysa maging isang Marta. Tinatawagan ko po sa dakong harapan ang ating tagalikom. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ang bawat salita na aming narinig ay tumimo sa aming puso at isipan at maging gabay namin, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. At piliin namin, Panginoon, kung ano yung pinakamabuti at nararapat, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming pagkakaloob. Bigyan mo, Panginoon, ng masiyahing puso ang bawat isa sa pagkakaloob. At ganyan din, Panginoon, magamit namin ang kaloob na ito sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong ubasan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na malayo, marami pang hindi nakakakilala sa iyo ang nais naming abutin. At alam namin, Panginoon, na yun ang iyong naisin. Muli, pasasalamat ang binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong pananalangin at patuloy po natin dulog sa Panginoon ang concern po ng bawat isa sa atin, yung mga alam po natin na concern. Mga kapatid natin mayroong karamdaman at hindi mga suliranin ng mga kapatid po natin. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, una sa lahat kami nagpapasalamat sa inyong salita sa amin. Tunay nga, Panginoon, na mas higit na mahalaga yung mga bagay na gagawin mo para sa amin kaysa yung mga bagay na gagawin namin para sa iyo. Lagi mo kami, Panginoon, paalalahanan na unahin namin palagi ang pakikinig sa inyo, bago ang mga ilang kaabalahan na meron kami dito sa sanlibutan o sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, na unahin namin palagi yung mga bagay na magpapalalim ng aming espiritual na buhay o yung mas makikilala ka namin, Panginoon. Kaya naman po, O Diyos, sa aming panalangin para po sa iglesyang ito, tulungan niyo po kami na lumalim palagi at lumalim pa sa inyong salita. Ito man ay sa pamamagitan ng aming pagtitipon o maging sa pamamagitan ng aming personal devotion sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng oras at panahon na basahin ang iyong salita at manalangin sa inyo ng personal. Ama, dalahin ko po sa inyo ang kaluguang espiritual ng bawat isa sa amin. Dalahin ko po, Panginoon, na magawa po namin ang mga bagay lamang na ipinapagawa nyo, hindi yung mga bagay na gusto lamang namin gawin para sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na
maging matalino ang aming scope and limitation sa aming pong pagkilo sa inyong kaharian. Upang sa gayon, O Diyos, ay hindi kami lumayo sa mga ninanais po ninyong gawin namin, lalo higit sa taong ito. Salamat, O Diyos, sa pagpupulong at pagpaplano na natapos po ng aming po mga leaders at ilang sa mga bagay na inyong ipinakita sa amin, O Diyos, nawa ay may sagawa po namin, hindi lang sa taong ito, kundi simula sa taong ito at sa mga susunod pang panahon. Pagpalain niyo po ang aming mga leaders, Panginoon. Bigyan niyo po kami palagi ng karunungan upang mapangunahan namin ang maayos ang iglesyang ito. Gayon din ang aming panalangin na kami maging mabuting halimbawa sa mga bagay na aming ipinapangaral at tinuturo sa aming pong mga nasasakupan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging buhay na patotoo buhat sa mga salita na aming pong pinananampalatayaan at ibinabahagi sa aming pong mga kapatid. Kaya Ama, dalahin ko po sa inyo na patuloy mong gabayan ang mga pastor at mga diakon at diakonesa na itinalaga mo sa lugar na ito. Dalangin namin, O Diyos, na ang aming paglilingkod na hindi sa tao kundi sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na makita palagi si Kristo sa aming paglilingkod na mayroong kababaang loob, kagalakan at pagtitiis. Ama, amin din pong idinadalangin ang aming mga kapatid sa Panginoon. Ang aming po mga kapatid na mayroong karamdaman, matagal nang nagpapahirap sa kanilang mga karamdamang ito o kahit sa mga simpleng karamdaman na meron po sila sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, si Tatay Fred, si Kuya Deng. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kalakasan ang mga kapatid po namin na ito. Si Nanay Adji, si Dr. Alisa, si Ate Jo, maging ang mga kapatid namin na nakaubo, si Ate Baby Robles, kalakasan ng tuhod ni Tatay Efren, kalakasan po ng bawat isa, maging ang inyong pong lingkod, Panginoon, si Pastor Sam, aking may bahay, Panginoon, sa kanyang simpleng sipon at lagnat. Dalahin ko, Panginoon, na mga bagay na ito ay hindi makadlang sa aming pong pagdalingkod sa inyo. Pagkus ito ay maging kaparaanan upang ipagkatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng alalahanin na meron po kami o karamdaman na meron po kami. Ama, akin din pong ipinapanalangin po sa inyo si Ate Virginia na baguhan lamang po dito po sa aming panambahan. Lord, I pray na kayo po ang kumatag po ng kanyang pangangailangan, gayon din ang kanyang anak na mayroon pong karamdaman. Tulungan niyo po sila, O Diyos, sa anumang suliranin na kanila pong kinakaharap araw-araw. Kayo po, Panginoon, ang kanyang maging katuwang. Kayo po, Panginoon, ang kanyang asahan sa kanyang buhay. Hindi lang sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalong higit, O Diyos, sa kanyang spiritual na pangangailangan. Na makita niya po, Panginoon, at maunawaan ang kaligtasan na kaya mong ipagkaloob sa kanya kung siya po ay mananampalataya o magtitiwala po sa inyo. Ama, dalangin ko rin po sa inyo, Ama, bagong kapatid po namin na naidagdag sa church na ito, mga dumadalo, Panginoon, at palagian po sila na nakikinig ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo ng karunungan sa kanila upang maunawaan nila ng lubos ang inyong salita. Ama, amin din po ipinapanalangin sa inyo ang bawat ministry na meron po ang church nito. Mga tatay, mga nanay, mga kabataan, young professionals, mga nag-aaral po namin, mga kabataan, maging ang mga Sunday schoolers. Lord, I pray na kayo po ang siyang manguna sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Makita po sa amin ang pananampalataya na ipinagkulob niyo po sa amin. At ngayon din, may bahagi din po namin ito sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, mga kapatid na masisipag na dumadalo at sumusuporta sa inyong mga gawain. Kahit na sila po, O Diyos, ay nakatira sa malayong lugar, dalahin ko po, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala, pag-iingat palagi po sa kanila. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na mayroon pong
masidhing kahilingan po sa inyo. Maaring matagal na po nila itong hinihiling sa inyo, Panginoon, ngunit hindi pa po nila ito natatanggap. Ako po'y nakikiisa sa pananalangin po para sa kanila na kung ito po, Panginoon, ang inyong kalooban, ito po, Diyos, ay kanilang ma-enjoy, ito po ay inyong ipagkaloob sa kanila. Ito man, Panginoon, ay trabaho. Ito man, Panginoon, ay material na bagay na makakatulong po sa kanila. Ito man, Panginoon, ay anak, mahal sa buhay, ipagkakaloob mo po sa kanila o kanilang makakapareha. Lord, I pray na kayo po ang magbigay nito ng naayon po sa inyong kalooban at panahon. Ama, patuloy po namin ipinapanalangin ang inyong kalooban ng siyang masunod sa church na ito. Walang ibang maitaas sa pangalan sa bawat bagay namin gagawin at paplanuhin, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At nawa, Panginoon, mas marami pa po makakilala po sa inyo sa pamamagitan ng church na ito. At sa mga kapatid na hindi na po namin nakikita, nawa, Panginoon, sila po'y aming madalaw, sila po'y magpaunlak, sila po, Panginoon, ay magbukas ng kanilang tahanan, sila po, Panginoon, ay makasama namin muli sa aming pong panambahan. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na Ikaw ang ulo ng iglesyang ito at palagi Ikaw, Panginoon, ang siyang ninanais naming masunod sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Muli sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito na mayroong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y malayang makakakuha ng ating pong makakapartner para po sa ating pong personal prayer request.
Sa lahat po ng tapos na manalangin, tayo po'y magsitayo at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyo na ang bawat isa po ay magamit sa gawain ng panalangin. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagdinig ng aming pong mga panalangin. Maraming salamat o Diyos sapagkat alam po namin na ang inyong kasagutan sa lahat ng aming ipinalangin ay lagi pong mabuti at para po sa aming ikalalago. Muli, ikayo po ang siyang mag-ingat sa aming pag-uwi at dalangin po namin, Panginoon, na muli mong ibalik ang bawat isa sa aming pong susunod na gawain. Sa inyo po namin tinataas ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po.